at hindi makapagpigil. Sabi niya, sa gitna ng pangangaral niya, no, at yung kadustahan sa kanya, dinudusta siya ng mga tao, tinutuya siya. Sabi dito, hindi ko babanggitin siya. Sabi niya, kung hindi ko babanggitin siya, o magsasalita ng ano pa man sa Diyos, sa kanyang pangalan, meron nga sa aking puso. Meron sa kanyang puso na ano, na waring nag-aalab na apoy. Na nakukulong sa aking mga buto, na ako'y pagod ng pagpipigil. Amen? Ayaw niyang papigil eh. No? Ayaw niyang papigil, sabi niya, at hindi makapagpigil. Amen? Sa gitna ng pagkutya sa kanya, pagdusta sa kanya, o sa kanyang mga aral, sa bayang Israel, sabi niya, hindi ko ba babanggitin siya? Hindi ko ba ipapangaral siya? Kung gano'n, sabi niya, mayroon ng wika sa kanyang puso, merong pag-aalam. Ano ba yung kahulugan ng pag-aalam, no? Sa kanyang puso? Ano ba yung pag-aalam? Nag-aalam eh. Nag-aapoy, di ba? Talagang nandun yung alab mo, yung gusto mo. Kasi, bili mo dahil, no, tinutuya ka na sa Panginoon ka, ano. At ito si Brian, tinutuya ka, di ba? Kasi, di ba? Ito si brother eh. Di ba, ano nga sa iyo yung yung aral, unstoppable. Nandito kasi yung, alam mo, yung konting istorya mo, di ba? Pero sabi mo bago mo palang sabihin sa akin, nakalaan na yung aral eh. Aral ko na yan sa isang linggo, unstoppable. Kasi 3 araw pa lang naman tayo, di ba? Nahihanda ko na yan. Kaya nung sinabi mo sa akin ganyan, sana makapakinig ko, sabi ko. Kasi yung mga lingkod ng Panginoon, unstoppable. Hindi nagpapapigil. Ano ba na mangyari sa kanya? Kung inabot mo nga yung istorya ni Job eh. Di ba? Alam mo yung istorya ni Job? Ang tindi, di ba? Hanggang sa kauliulan, yung kakampi niya lang, yung nanay, yung asawa niya, tinakwil pa siya, di ba? Takwil po ang Diyos. Pero napapigil ba si Job? Hindi eh. Hindi siya napapigil. Ganyan yung katindi, ganun kalakas yung kanyang mga lingkod eh. No? Hanggang itong si Jeremias, no? Sa kita ng panunuya sa kanya, ganito ka, ganyan ka. Wala naman siyang ginagawa kundi mangaral. No? Humatol sa mga tao ng kanyang ginagawa. Sabi niya, babanggitin ko ba ang Panginoon, yung kanyang pangalan? No? Kaya ko bang banggitin? Sabi niya, babanggitin ko ba yung pangalan ko? Sabi niya, sabi niya, meron sa puso ko. Kaya nga sinabi ko sa kanya, bro, dati di ba sa bus, sa jeep, di ba, sabi ko nangangaral ako. Ano sabi mo sa akin? Nakalimutan ko eh. Ano ko pala sabi niya doon dati, no? Sabi ko, sa gitna ng kanyang pangangaral, tinuya nga ako, nagtitinda ako ng longganisa doon eh. Ay, nagdaan ako sa palengke, Brother Ray. Longganisa ba? Yung kilo-kilo ni Brother, yung sa Antipolo, kumukuha ko doon eh, sila Rudy, kilo-kilo eh. 10 kilo, dadali ko sa palengke yun. Dahil sa palengke, sabi ng palengke, sabi ng mga "Uy, pengi pa pengi pa." Di ko alam tapos ako, tuwa yung taga eh. Ang tawag sa amin, sa Pasig yun eh, yung ano ba lugar yun, Padre yata yun. Kumuha kami ng lagulisa. Di pagkuha ko, pagbalik ko, sabi sa akin, in-order eh. Hindi namin kukunin yan. Ito na yung bayad. Kulang pa eh. Hindi na namin kukunin. Bakit pwede nyo kunin? May sapal yung mo, yung langgunisa mo. Sabi ko, anong sapal? Sabi ko, matuwid naman yung ginagawa ko. Nagtinda na ako, anong sapal? Ano pala, sapal pala, yung inyog, di ba? May inyog pala, yung pala yung sapal. Sa isip ko, dati gusto niyo yung isa, pangalawang order pa lang, ayaw niyo na. Ang pala ng mga namimili, may sapal, yung may nyog, hinahaluan para tumami. Yun, doon ko nalaman yung sapal. Hindi ko pa alam yun, ano yung sapal. Parang tinuya ako ng mga tao eh. Sapal niya, tapos tumawa sila. Alam mo ginawa ko noon, Brother Ray? Alam mo ginawa ko? Ibinaba ko yung pulisang dalawa na ng pulin eh. Binaba ko. Sa gitna ng mga palengke, mga tindihan doon. Gumit na ako talaga. Gumit na ako ron. Pag gitna ako, sa ako nakakaroon, sabi ko, hindi nyo ba alam? Yung mga timbangan nyo? Sabi ko eh. Sigurado ba kayong walang daya yung mga timbangan nyo? Kasi natulog ako, di ba? Pagdatingin ko, katulog lang sila gano'n eh. Sinisigaw ko, may mga mga timbangan nyo, nasa kita ako, tingin na sila eh. Mga nagtitira ng isda, nagtatagtag ng baboy. Mga daya ko. Sabi ko, sino ngayon ang
mandaraya, sabi ko. Hindi ko alam kung ba't ginawa ng Panginoon yun, kasi hindi ko alam na may daya pala yun sa'kin, di ba? Nagtitinda lang naman ako, eh. Pero sa gitna nun, dun ako nagsimula na puwede pala akong mangaral, puwede palang mag-share ng bahagi, na is nagkaroon ako ng lakas ng loob nung pag-uwi ko naman nagtaka ako sa sarili ko, ba't ako nakapagsalita ng gano'n, sabi ko. Sabi ko, ba't ako nagkaroon ng lakas ng loob na gano'n, ano ba yung gusto wala ako talaga, eh, di ko alam, eh. Pero sa gitna ng mga tao wala ako mahiyain kasi ako dati, eh. Pero bakit nakatindig ako nun sa gitna nila? Oh, lumakad ako mula Marikina yun, eh, mula sa palengke hanggang Marikina. Tuloy tuloy-tuloy yung luha ko ng walang tigil, tinitiyak ko yung mga tao, eh. Hindi talaga tumitigil, eh. Oo, hindi talaga tumitigil, walang tigil kahit anong tigil ko, ayaw dire-diretso yung ano, yung luha ko. Hanggang sa hanggang kila brother ano, paano sa Marikina. Sabi, "Ba't umiiyak ka?" Sabi ko, eh, buti ng ganun ako ng ganun, eh, walang tigil, eh. Kasi dun ko lang naranasan 'no, na ipagtanggol yung aking pananampalataya sa Diyos. Dun ko naranasan yung saya, ang sarap pala, 'no? Ang saya pala, 'no? 'No, ang saya pala, ang sarap pala. Sabi nga ni ano, ni Jeremias, "Mayroon sa aking puso na waring nag-aalam na apoy na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod ng pagpipigil at hindi makapagpigil." Yung talagang ibinuhos niya, talagang sa gitna ng pagtuya sa kanya, sa gitna ng mga bintang sa kanya, walang nakapigil sa kanya. Talagang ibinuga niya kaya ng apoy, 'no? Yung kanyang pangangaral sa pangalan ng Panginoon. So, yun yung mga lingkod ng Panginoon at kung babanggitin pa natin 'no, lalo na ano sa Bagong Tipan pakiano nga, sabi dito 'no, sa pangalawang talata ano, kasi minsan maraming nag-aalinlangan, di ba? Okey, tignan natin 'no, yung pag-aalinlangan ng iba. Sabi dito, 8 'no, hanggang 35, 37. Sabi dito, "Ano ang aking sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin?" Purihin po natin ang Panginoon. If God before us, who can be against us? Yan, sinong laban sa atin kung ang Diyos ang kakampi natin? Sabi ni Pablo. Tuloy. Sabi dito, no, tignan natin si Pablo naman sa Bagong Tipan. No? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighanian? O ang kapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Dito, naranasan niyo na po ba 'to sa Acts 35? Sige nga, pili kayo. Siguro ito medyo ano 'no, kapisan. Ito yan medyo nasa pag-uusig yan, naranasan na kaya yung pag-uusig? Wala pa eh 'no? Sabi nga ni Pablo, nagmumuna ba kayo ng dugo? Yung pag-uusig sa kanila matindi, 'di ba? Kung papaano pinatay yung mga apostol, 'di ba? Pinugutan. Si Pablo, 'di ba? Sinibat, sinunog, 'di ba? Yun yung kamatayan nila eh. Ngayon, ah, eto kabigat ng kapisan, sabi nito, kagutom. Sino nang nagutom sa inyo? Ako, nagutom na ako eh. Nagutom na talaga ako eh, di ba? Pero hindi pa ako sa Panginoon. Pero siya naranasan niya ano, kahubaran. Ito, matindi na to. Alam mo yung kahubaran? Yung wala ka ng madamit, di ba? Talagang pulubi ka na eh. Parang, di ba? Yung parang nandilimos ka ng kahubaran. Di ba? Yun eh. Sabi ko ng kahubaran. Ano pa? Panganib. Eh, taba. Taba. Nakaranas ba tayo ng taba? Dahil kay Kristo. Ano yung taba? Ano yung simbolo ng taba? Yung panganib, di ba? Sabi ko nun, tuloy tayo. Sa 36. Sabi dito, no, sino ang maghihiwalay sa atin? 36. Gaya ng nasusulat, dahil sa kami pinapatay sa buong araw, kami nabibilang na parang tupa sa patayan. Matindi pala yung mga lingkod ng Panginoon. No? Para bagang iniaalera kayo, no? Yung mga tupa, di ba, pag kakatayin, iniaalera sila pag kakatayin, isa-isang kakatayin sila eh. Yung mga tupa, pag pinapatay,
parang wala silang imik, di ba? Hindi tulad ng kambing, di ba, iyak ka ng iyak, pero sila dire-diretso lang, eh, kakatay sila. So, inihalimbawa dito ni Pablo yung kanilang buhay, sistema ng, bilang mga lingkod ng Panginoon na parang bagang ibinilang sila sa katayan o patayan ng mga tupa. Talagang 'pag ikaw ay naging apostol, ay alam mo na kung saan ka. Dito ka sa patayan, 'di ba? Talagang kakatayin ka talaga, papatayin ka talaga. Alam nila, eh. Pero napapigil ba si Pablo? Sabi ni Pablo, "Kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin?" 'No, sinong laban ang wika sa atin? Bakit po? 'No, tuloy tayo sa ating pag-aaral 'no. Sa ito yung kasusog sa 2 'no ng, Korinto 'no, sa mga huling talata atin pong babasa at pag-aaralan. Kasi marami pa, eh, 'no? Sabi nito, "Sila ba ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y mangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako sa pagpapagahad na lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang na madalas, sa mga palo walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit." Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-a-4 na pung palo, kulang ng isa. Ilan yun? Ilan? Nag-a-4 na pung palo, kulang ng isa. Ilan yun? 42 raw, eh. Kulang ng isa, eh. Ba't dinagdagan mo? Hindi mo sabi sobra 41? Oh, sige. 4 na pung palo, 40, kulang ng isa. 41 daw siya, eh. Dinagdag niya, eh. Tuloy tayo. Makaitlo akong hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato. Makaitlo ako'y nabagbag isang araw na isang gabi, na ako'y nasa kalandiman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalang sa mga panganib, sa mga ilog, sa mga kapanganiban ng mga tulisan, sa mga panganib sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil. Wala nang pupunta si Pablo. Lahat panganib na. Sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. 27, 28, 29. Kung sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa pagpupuyat ay madalas, sa gutom ay uha at uhaw, mga pagayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Mas matindi pala yung ano sa kanya, 29. Ang dami ng problema, tapos kabalisa pa siya sa iglesia. No? Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napatisod at ako'y di nagdamdam? Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa buhay ni Pablo. Amen? So, ang tintero ng kanyang naranasan, no? Panganib, pagpatay sa kanya, pag-uusig, no? Lahat naranasan niya. Gutom. Bino mo, apostol ka, nagugutom ka. Sa uhaw, no? Pero sa gitna ng ganung bagay, no? Sa church, kasama na ano. Pero sa gitna ng ganung bagay, sabi niya, sinong nanghina? Hindi ako nanghina. Sinong napagod? Na-take competition, sabi nga nun. Eh, hindi ako ang wika, napagod. O napatison. Di ako nagdaramdam. So sa lahat ng ito, ano, mga kapatid, tanungin ko kayo, tulad ni Pablo, tanungin lang ano, tulad ni Pablo, bakit nagawa ni Pablo yun? Isa lang. Siya, bakit nagawa ni Pablo yun? Sa gitna ng ganun, bakit nagawa niya? At naging unstoppable siya. Tulad din ng mga ano, propeta, bakit nila nagawa? May pananalig sa Diyos? Ano pa? Tama. Faith, paano pa tayo? Parang pasta, di ba? Faith, tama. No? Ano pa? Sa gitna ng ganun, bakit nila nagawa? Bakit nila nakaya? Sister Marie. Bakit nila nakaya? Bakit nila nagawa? Pananalig sa Diyos. Isa lang yung sagot eh. Paano pa tayo? Pananalig sa Diyos. Yes. Basahin natin 4:13, 11. Sabi dito,
Hindi sa sinasabi ko tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Amen? Masaya siya kahit anuman. Apostol ka eh. Eh, yung mga apostol ngayon, nasaan yung mga apostol ngayon? Nagpapakilala apostol. Nasaan sila ngayon? Nasa mansyon, no? Meron silang, tawag dun yung yate. Bukod dun, sister, meron silang ano, yung bukod dun yung parang ano yung jet, ang tawag dun? Private jet, di ba? Pag bumaba sa limousine, may tagapayong, di ba? Eh, pag gumalaw sa camera, palakpakan, di ba? Andun sila ngayon. Pero si Pablo, nasaan siya nung nangangaral? No? Gutom, uhaw, walang matiran, sa kapanganib. Ang laki, may pagkakaiba ba ngayon doon? Eh, Leandro, meron ba? Meron, di ba? Ang laki ng pagkakaano eh. Iba eh. Eh, ngayon, tinitingala kayo. Si Pastor, si Pastor, si Pastor. Si Prophet, di ba? Lahat eh. Si Pastor, si Prophet. Halos sabahin na eh. Di ba? Eh, ano sabi ni Prophet, ni Pastor? Di ba? Magtindi, di ba? Eh, si Pablo, sabi niya, hindi sinasabi ko tungkol sa kailangan. Wala yan, sabi niya, hindi ko kailangan yan. Masaya na ako. Masaya na akong uhaw. Masaya na akong gutom. Sapat na ako ron. Yun yung kaibahan natin ng mga propeta, ng mga nagpapakilala ng propeta ngayon. Masaya siya. Tuloy. Ito yung ginagaya natin, di ba? Ito yung ginagaya natin. Ito nga lang ang pinagmamalaki natin eh. Paano sa church kayo? Sa church ni Pablo. Anong ano nyo? Ito lang ni Pablo. Di ba ito lang eh. Yun lang natitira sa atin. Wala tayong kaibahan, wala tayong gamit. Wala eh. Mga kapatid, ganyan. Simple lang. Wala tayo. Pero ito lang yung pinagmamalaki natin. Sino ba yung ating pinagmamalaki? Saan ba tayo kumukuha ng lakas? Sino ba yung ginagaya natin? Hmm? Wala tayong tinitingnan ng sino man, no? Kundi ito lang, ano? 4:12. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko sa lihim ang maging kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Bakit? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Pero, purihin. I can do all things through Christ, which strengthened me. Amen? Kay Kristo na nagpapalakas. So, magiging unstoppable, no, ang kanyang lingkod, yung kanyang mga mananampalataya. Bakit? Dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Muli, purihin ang Panginoon. Panginoon sa Panginoon. Kaya na pa mga kapatid, at ating binabalik ang paglingkod kay Brother Romeo.